Grabe mga ballers, nag-chokes to go ang Spurs. Kung akala natin ay maagang natapos ang Game 4 matapos makapondo ng napakalaking lamang ang San Antonio Spurs, abay di inaasahan ang nangyari at ang imposibleng nagawa ng New York Knicks. Naging record pa nga ito na largest lead comeback in NBA Finals. Ano ba ang mga nangyari at paano natunaw ng Knicks ang 29-point lead at momentum ng Spurs sa Game 4? Halika't ating pag-usapan. Napakasayang ng nagawang 29-point lead ng San Antonio Spurs mga ballers. Para bang na-snap ni Thanos at naglaho na lang. Malaking tulong sana kung naipanalo at naitabla nila ang serye para maibalik sa kanila ang home court advantage. Sa first quarter, halos perpekto ang laro ng San Antonio. Mainit ang shooting nila mula sa 3 at nakahit na naman ang NBA record na 14 3-pointer in first half. Napakaganda din ng kanilang ball movement at kontrolado nila ang tempo ng laban. Pagpasok ng halftime, hawak nila ang napakalaking lamang na 76-49, isa sa pinakamalaking halftime lead sa NBA Finals history. Pero dito nagsimula ang problema at ang pag-collapse ng Spurs. Sa halip na ipagpatuloy ang agresibong opensa at nagbigay sa kanila ng malaking lamang, tila naging kampante ang Spurs sa second half. Bumagal ang kanilang opensa, naging predictable ang kanilang mga play at unti-unting nawawala ang kanilang kumpiyansa habang humahabol ang Knicks. Ang masakit pa rito, umabot pa sa 30-point lead ang lamang na naipondo ng Spurs sa buong second half matapos magpasabog ng 76 points sa unang dalawang quarter. Habang nahihirapan ng Spurs, kabaliktaran naman ang nangyayari sa New York Knicks. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang run ng Knicks. Kada possession ay nagbibigay momentum at mas lalong lumalakas ang kanilang kumpiyansa dahil din sa suporta ng crowd. Kasama din ni Brunson si OG Anunoby na nag-init mula sa labas at may solid na depensa sa San Antonio Spurs. Unti-unting bumababa ang lamang at unti-unti ding nararamdaman ng buong Madison Square Garden na posible pala ang himala. Isa rin sa malaking dahilan ng pagbagsak ng Spurs ay ang kanilang shooting. Matapos ang napakainit na first at second quarter, tuluyan silang nanlamig sa second half. Ang mga tres na pumapasok sa early game ay biglang pumapalya. Ang mga tira sa loob ay hindi na rin kasing epektibo. Habang lumalalim ang fourth quarter, halatang halata na ang pressure sa San Antonio. At syempre, masakit din at hindi nakatulong ang mga crucial mistakes sa dulo. Kahit si Wembanyama ay nagtapos na may 24 points and 13 rebounds, may mga pagkakataon sa closing minutes na hindi niya nakukonvert ang pinakamahalagang free throw na sana'y nagbigay ng dagdag breathing room para sa Spurs. Pagkatapos nito ay dumating ang isa sa pinakamalaking turning point ng laro. May pagkakataon na sana ang Spurs na ubusin ng oras at kontrolin ang final possession. Ngunit sa halip, nagkaroon sila ng costly sequence. Si De'Aaron Fox for AC layup na sana, but OG Anunoby with insane clutch block at nagbigay ng pagkakataon sa Knicks na makabalik sa opensa. Sa finals, isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring magbago ang buong serye at yun mismo ang nangyari. Sa huling segundo ng laban, hawak ng Spurs ang 1-point lead and Jalen Brunson for 3 to take the win, pero sumablay at akala ng lahat na tapos na ang laban para sa Knicks. Pero OG Anunoby with a hero ball tip in, papasok sa ring with 1.2 seconds. Isang biggest play sa history ng NBA Finals at nagbigay sa Knicks ng pinakamahalagang panalo. Sa kabila ng halos 30-point lead ng Spurs, hindi kailanman sumuko si Brunson. Captain to the rescue ika nga, siya ang naging leader sa buong comeback. Tinapos niya ang laro na may 36 points at naging pangunahing dahilan kung bakit muling nabuhay ang pag-asa ng Knicks. Ngunit habang si Brunson ay nagpapatakbo ng opensa, si OG Anunoby naman ang gumawa ng mga biggest plays at winning clutch shot. Bukod sa kanyang 33 points, nagpakita din siya ng matinding depensa, hustle at incredible energy sa buong laro. Isang laro na patunay na hanggat may oras pa, hindi pa tapos ang laban. At kung isang dahilan lang ang pipiliin natin kung bakit natalo ang Spurs, simple lang, tumigil silang maging agresibo. Naging kampante sila sa malaking lamang, umagal ang kanilang opensa
depensa nang lamig ang kanilang shooting at hinayaan nilang magkaroon ng pag-asa ang Knicks. Sa NBA Finals, hindi sapat ang malaking lead. Kailangan mong maprotektahan to hanggang sa final buzzer. Pero tuluyang bumagsak at natalo sa score na 107-106. Habang nakumpleto ng Knicks ang pinakamalaking comeback sa kasaysayan ng NBA Finals. At ngayon, sa pagkakataong maitabla ng Spurs ang serye, ay haharap sila sa pinakamahirap na sitwasyon dahil hawak na ng Knicks ang 3-1 lead sa finals at isang panalo na lang ang kailangan ng Knicks for history finals. Kaya ba ni Wemby ang nagawa ni LeBron na 3-1 comeback? Tingnan natin sa Game 5. And this is Ballers TV. Thank you for watching.